Morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Friends, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that we can be able to maintain and sustain this channel. All right, so let us just honor our subscribers. They are now 5,891 subscribers, and all of these subscribers are located around the world. And each continent that we have a subscriber or subscribers out there on that particular area. Friends, nine na lang, mag-ano na tayo, mag 5,900 na tayo. No? More than 100 na lang, mag-ano na tayo, magsi 6,000 subscribers na tayo. So please do it now so that we can be able to increase the population of this community. Okay? You will belong to this community. Thank you so much. God bless you all. Okay, so ang pag-uusapan po natin today is is about two personalities. So, one is a senator and the other one is the Speaker of the House. Maybe you know already, no? Maybe alam niyo na po, no, kung sino yung pinag-uusapan natin ngayon, no? Amy Marcos versus Martin Romualdez. Okay, si Amy Marcos po ay isang senator of the land, no, senator of the Philippines. She is an older sister of the president right now, Bongbong Marcos. Okay? Magkapatid po yan. Ang kanilang ama ay si former President Ferdinand Marcos Sr. Okay? Noong 1986 po yan, okay, pumunta po sila sa Hawaii, USA. Akala nga nila sa Paway. Naging Hawaii pala. Okay? So, for the longest time, nag-stay po sila doon, no? Until nung panahon po ni Fidel Ramos, no, yung President Fidel Ramos, bumalik po sila dito sa bansa. Okay? Now, unti-unti silang bumabalik, no? Naging nag-try silang tumakbo. Si Bongbong Marcos nag-try na tumakbo noong 1995 bilang senator pero natalo po siya. Okay? Tapos nag-concentrate na lang po sila sa Ilocos Norte. Naging congressman si Bongbong Marcos, naging governor si Amy Marcos. Papalitan lang sila. Naging congresswoman din si Amy Marcos, naging governor, si Bongbong Marcos ganun din, naging governor, naging congressman. Until such time, na tumakbo siya bilang senator. Okay? Noong 2016 po, noong 2016, ano siya, no? Noong 2016, tumakbo po bilang vice president si Bongbong Marcos. Ngunit natalo po siya, no? Legally speaking, natalo po siya. Pero yung perception ng mga tao, nanalo po siya. Okay? Nadaya lang, ano pa nga siya, contest, pero natalo po siya doon sa mga legal competitions na yon, yung legal battle na yon. Okay? Noong 2022, yun na nga po, no? Tumakbo siya, nanalo po si Bongbong Marcos. Okay? Na sinuportahan naman ni Amy Marcos. Versus naman ngayon kay Martin Romualdez. Si Martin Romualdez po ay pinsan buo ng mga Marcoses. Okay? Nila Amy, nila Bongbong. Bakit po? Dahil ang kanyang ama ay Romualdez. Ang nanay ni Amy Marcos at Bongbong Marcos ay si Imelda Romualdez Marcos. Okay? So, yung Romualdez po ay taga Leyte. Okay? Alright? Napangasawa po ni Imelda Marcos si Senior, no? Si Marcos Senior yung president. Okay? So Romualdez po. Romualdez din po ang Amy, Romualdez din po ang Bongbong Marcos. Yun yung pong middle name nila. Kaya nga po gano'n, no? Speaker of the House po yan, si Martin Romualdez. Matagal na po naging congressman sa Leyte yan. Lakas NUCD yan. President yata siya ng Lakas NUCD. Matagal na siya sa Lakas NUCD. Tumakbo rin po bilang senador itong si Martin Romualdez. Ngunit natalo po din yan, no? Sa panahon yata ni GMA. If I'm not mistaken. Okay? Yun, natalo po siya doon. So hindi pa po yan nananalo ng national election. Ngayon, no? Nagkagulo sila, no, sa confidential fund. Ibinigay confidential fund ni Sara Duterte, yung vice president. Alam naman natin si Amy Marcos ay maka-Duterte yan, no? May dahilan bakit maka-Duterte yan si Amy Marcos, no? Kasi yung mga Duterte, matatapang yan, pero mababait sa mga Marcos. Bakit? Bakit ko nasabi yan na mababait? Dahil si Pangulong Duterte lang ang may political will na mailipat ang mga labi ni Pangulong Marcos, no? Dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Ayun yung last will niya eh. Ayun yung last hiling niya na mailibing siya bilang
presidente, no? Or yeah, bilang naging presidente at saka war veteran sa libingan ng mga bayani. Ayun yung hiling niya. Kaya lang, hindi niya pinagbigyan ng mga dating presidente, especially Noynoy Aquino, Cory Aquino, and other presidents, for example. Wala silang balls, wala silang political will. Pero si Duterte, merong political will, may balls yan, no? Para ilibing. Yun ang paniwala niya na dapat ilibing si Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Na ilibing. Okay? Tapos, nagtandem pa sila, Sara Duterte. Yan, si Amy Marcos, Martin Romualdez, sila Bongbong Marcos, tanang Davao yan, ligaw ng ligaw kay Sara Duterte para makapagtambal sila. Nangyari nga po yun. Nangyari yung pagtambal nila. Okay? So yun po yung ano niya. Diba, natural naman po sa ating mga Pilipino na umano, no, utang na loob. Kunwari, may naitulong siya sa eskwelahan, may naitulong siya sa company. Eh, ito yung mga ano, ito yung mga dapat na tinutulungan din, no? Hindi yung parang pag ayaw mo na. Hindi ganoon. Hindi ganoon po Pilipino. Okay? Pag natulungan ka na, nakabalik ka sa pwesto, natulungan ka na ano ka na, ha? Biglang wala na. Hindi po ganoon. Hindi po ganoon ang Filipino po 'yon, hindi po yung parang maka-Filipino. Okay? All right. Now, okay? Now, si Martin, nagtatalo-talo po sila ngayon sa social media, ganyan-ganyan. Masama daw ang loob ni Martin Romualdez dahil ano, no? Dahil bakit daw hindi pinapanigan ni Amy Marcos ang mga Marcoses, something like that. No, sabi naman ni Amy Marcos, ay, hindi ka naman Marcos. No? Technically, hindi naman siya Marcos. Siguro ang ibig sabihin ni Speaker Romualdez, ay bakit hindi mo kampihan ang kamag-anak mo? Isang buo mo ko eh. Diba? Ayun yung ano, yun yung punto rin ni Martin Romualdez, okay? Pero ako, in a way, dapat wala eh. I mean, si Speaker Romualdez ba ang dahilan sa paghihiwalay ng unity? Tingnan eh, wala nang unity, kumbaga. No, ang ganda-ganda ng umpisa eh, no? Dapat magtulungan, ganyan. Ganda ng umpisa, bigla na lang nakakita ng butas ang Speaker Romualdez at ang kanyang party na, oy, confidential fund, no? Kasi ano eh, no? Malakas na malakas talaga si Vice President Sara Duterte. Matik na yan na mananalo sana, no? Kung kaya lang ginawa nila ng parang binay, ginawa nila ng issues about confidential fund. Pero in reality naman, ano to, no? Yung fund na yun galing from the Office of the President, no? Parang ano, no? Ang galing, no? Gastusin mo, ay, may makikita kami butas. Hindi mo siya gastusin, may makikita kami butas. Something like that, no? So, ang galing, no? Ang galing talaga. Pero anyhow, hindi ko naman sinasabing na plano lahat ito. Sinasabi ko lang, kung sino ang nakaisip nito, ay ang galing. Ang galing talaga ng corner nila, no, kay Vice President. Ayun lang ang punto ni Senator Amy Marcos, okay? Bakit ano, hindi naman dapat nagkakampi-kampihan muna kayo eh. Nagkakampi-kampihan muna tayo, okay? And ngayon, no, nagkakaroon pa tayo ng ano, no, ng People's Initiative, yung charter change na yan. Alright? Sabi niya, sino daw ang nagpapakana nito? Ito yung mga taong hindi pwedeng manalo sa pagkapanguluhan. Eh, alam naman natin, ang tinutukoy niya dito ay si Speaker Romualdez. Si Speaker Romualdez would not win in a national election, especially in a presidential election. Okay? Mahina eh. Mahina ang ano niya. Kumbaga, connect niya sa tao. No? Yan, si Amy Marcos, malakas ang connect niyan. Sila Duterte, sila Ulfo, malakas ang connect nila eh. No? Parang they are inspirational leaders, okay, motivational leaders, kumbaga, no? Ano nga pa ba yung transformative leaders, yung mga ganong bagay, no? Pero, ngayon, no? So, para pera nga rin si Amy Marcos ano, with regards to charter change. Ang tingin ko ayaw niya ng charter change kasi na maapektuhan din kandidatura niya. Once na nag-open niya ang charter change yan, definitely they will try to open some political provisions there like yung ano no, yung term extensions, mawala ang Senate, magiging unicameral system, no? Parliamentary system. And then pag nasa parliamentary na tayo, unicameral na tayo, no, syempre Martin Romualdez meron siyang edge diyan, speaker na siya eh. Speaker na siya. He will try to
become the prime minister, you know. The second prime minister that we have in the past, kasi the prime minister we had Cesar Birata, no? Cesar, if I'm not mistaken. Pero yung Cesar Birata, medyo less yun kasi ano yun eh, combination French style yata yun, combination ng presidential and the parliamentary. No, pero this time around, they will try to have a parang full parliamentary system of government. No? Kung ano, eh, syempre may edge dyan si Martin Romualdez, kumbaga. Okay? Sige, agad dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kaibigan, kababayan, and friends, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that we can be able to maintain and, and sustain this channel. Thank you so much all, and God bless you all. Bye-bye.